Mildred Harrison. Yes, I am. So, kumusta? Nag-enjoy ba kayo sa Barrio Fiesta in Glasgow? Definitely. Ma'am, kumusta? Ano ay yung work niyo rito sa Scotland? I work with a company, it's a mortgage broker company. My job is to liaise with the solicitors, the client, to make sure there will be a completion date for their mortgage. Stressful ba siya? Is there any challenge? Oh, definitely there is, because every case is different. So there are straightforward ones that can complete in a week's time. There's also a stressful one that can take months to complete. Excited ako, Ma'am Mildred, kasi nabalitaan ko lahat ng produkto namin from Capsule Coffee and Tea. You have tried it for so many years, yes, right? I do. Bakit MX3? Wherever you go, if you meet Filipino, they always say mangosteen is good for you. Yes. So why not take MX3? It's mangosteen product. And then I just feel, I don't know why, I feel happy if I take MX3. Woman's problem. I always say that, look, I've got MX3 tea here. I can give it to you. There's no like specific reason, but I do like MX3. Even if I'm in the Philippines, the first thing I do is go to a shop. Okay, I'm getting MX3. MX3, dito ako bilhin. Tayo'y makinig sa drama ni Jimbo at Sheena. Pag-usapan ang problema ng pamilya. Pwedeng magjowa, pwedeng mag-asawa. Malungkot, masaya, halika dito ka. Tatamayan ka namin, sabihin mo sa amin. Kami na ang bahala, pag-usapan yan natin. Masusolusyonan natin problema mo. Kaya sabihin mo sa amin ang lahat, ano ang drama mo. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo Energy! Oras natin, 4:29. Kamusta naman sa lugar ninyo? Maulan ba? At syempre sa lahat din ng mga pangga po natin nagpabati kanina, hindi ko nabati, sorry na. Mamaya na po kasi. At syempre ay ano pala kay Boss Marlon Napalin na nakatutok sa atin ngayon. Magandang hapon sa iyo, Boss Marlon, dyan sa may Nangka. Ayan, Marikina. Maraming salamat sa iyong pagtutok dyan. At syempre, eto na mga pangga, ang inaabangan. At si Person daw ay papunta na dito. Hi, Person! Kuya Per, ano na? Papunta ka pala dito. Ingat ha. Kamusta naman ang lagay ng trapiko dyan? Nasaan ka na bang banda ha? Maulan ba? Ma-traffic ba? Ano ba? Malapit ka na ba sa office? Anong ginagawa mo dyan, DJ Nix, ha? Sa Wilson ka na pala, malapit na pala. So, syempre, ito na naman tayo, mga pangga. Sino na naman ang bibida sa ating programang Believable Stories? Believable. At syempre, may mga kasama tayo ngayon, si DJ Nix. DJ Nix, magandang hapon, DJ Nix. Ayan, isang magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga pangga. Si DJ Nix ay magkasama kami niyan nung nakaraang linggo, di ba? DJ Nix sa SMX Manila. Sa ating Contact Expo, di ba? Sa SMX Manila. Ayan, salamat pala kay Miss Mimi at kay Boss Jack. Maraming salamat po, Miss Mimi and Boss Jack. Salamat po. At syempre, sa mga hindi nakakalam, si DJ Nix po ay ako mayaman talaga to. Mayaman ito na naman tayo. Nakapunta ako sa bahay nito dito sa Antipolo. Grabe. Hindi po. Yung pumasok simpleng ko sa mamamayan lang po kami. Yung pumasok ko sa bahay ninyo, naghihirap ako eh. Ay, salamat kaya again, belated happy birthday sa father mo na si... Uy, hindi. Advance yun actually. Advance. Yes, so, kailan talaga yung birthday niya? September 15. So advance pala yun. So, kay... Advance happy birthday to Sir my Alan. father. Sir Alan. Ayan, happy birthday. Kasi nga diba, alis na rin siya ulit. Sasampa na siya ng barko, ha? At dahil dyan ako, DJ Nix, ito, syempre, sino ba ang ating mga kasama ngayong araw ng Miyerkules? Sa ating Believable. Sa Believable. Sige, tawagin na natin. Siya ay magkukwento ng kanyang Believable Stories. Pasok! Hello, at makasama natin si... Ang pangalan? Hi, pangga ako nga pala si Emerson Cortez. Andito ako bilang guest sa Believables ni DJ Jimbo. Yeah. Wow. At si Emerson, no? Ako ay Kuya Jimbo. Ako po pala ay isang PWD person. Tapos isa akong government employee, pero as of now
nagko-content ako dito. Nagko-content, so Wow. nagbablog ka. Opo. Kung ikaw ay yung pumasok ka sa government, anong trabaho mo doon? Ako, ang trabaho ko doon is, ako yung nag-ano ng data sa government. Ano yung data analysis? Gano'n, mga Hindi, ganun? operator. Okay. Ako nagmamanage lahat ng data nila. Anong taon yan? Way back, 2022, yung pagtapos ng pandemic. Opo. 2 years ako doon. Tapos, sinubukan ko din pinasok ko yung pagiging content creation. Nag-aaral ako ng video editing. As of now, andito na ako. Wow. Opo. So, nung nagtatrabaho ka, nag-aaral ka pa noon? Opo, yes. Nag-aaral ako noon DJ Jimbo. Pinagsabay ko siya. actually. Working student. Opo. Ayun na. Ikaw ba yung nagsusustain ng pag-aaral mo? Opo, ako Allowances talaga. mo? Kumbaga, pinagsasabay ko lang yung aral at trabaho. Kumbaga, binibigyan naman ako ng opportunity sa government na i-mix ko talaga yung Wow. mag-aaral ko at Ang galing pagtatrabaho. naman. Pero hindi ka ba tinanong kung kaya mo ba na pagsabayan ang pagtatrabaho at ang pag-aaral? Opo, yung una kasi, sa una, nagdududa sila na bilang isang PWD, parang... Kung kakayanin Opo, ba, opo, gano'n? yung workflow. Sinubukan ako ng management doon or HR. Ayun, pinagbigyan ako ng opportunity na makapagtrabaho doon within Full-time ba siya or part-time ka lang? parang part-time lang din. Kasi, Anong oras ang pasok mo nun? Ang pasok ko lang noon is pang-umaga ako sa government. Pagdating sa hapon is nag-aaral ako dati. Tapos biglang time management lang. Tapos bigla ngayong nakaraan taon graduating na ako. Wow, Nice. Ang galing. Ang hirap din kasi nun at abuti kinaya mo. Kasi Totoo. sa kalagayan mo, di ba? From Opo. sa pagtatrabaho, tapos pag-aaral. Di ba? Anong diskarte? Diskarte ko lang po is time management is very important talaga. Wow. Opo. Biruin mo, DJ Jimbo, pandemic pa nun. So, syempre, kalaban mo din yung sarili mo, yung mental health na meron ka. Kasi, syempre, bahay, tapos, work from home lang ba yung ginagawa mo that time sa government? Or, Hindi po physical. So talaga. pupunta ka- face-to-face talaga. So, hindi ka ba natakot? Kasi, di ba, pandemic COVID yun, time, COVID. yes. Hindi gaano kasi may kompleto ako sa vaccine pero ang lang kasi doon, ang worst scenario is yung pagta-travel ko, kumbaga Mahirap. Mm. Totoo, kasi wala namang public vehicle that time. Yes, kasi yung Gano'ng kalayo yung office nyo doon sa bahay nyo? mga 2 kilometers ganun Mga 2 kilometers. Kumbaga, Syempre, wala ring angkas no. Wala Wala. mga... Mahigpit diba? mahigpit pa Totoo. that time. at saka gamit ko lang dati bisikleta. Bisikleta? Bisikleto, grabing sipag mo Opo. naman. Kaya yun. Ilan ba kayo magkakapatid? Ako naman, kapatid ko is 3 kaming magkakapatid. Panganay ka? Hindi, bunso po. Bunso ka. Buti pinayagan ka ng parents mo na magtatrabaho ka, Oo, mag-work ka, totoo. tapos mag-aaral. Opo, nung una, Pinapili ka ba Opo. o desisyon mo yan? Nung una kasi tutol yung mga magulang ko na na Trabaho. magtrabaho. Pero sa tingin ko naman kung nakakabote ito sa pag-improve ko, why not di ko subukan. Wow. Hanggang ngayon ayun, kumbaga challenge sa akin yung mga yung mga trabaho na ayun sa makakaya kong i-provide sa sarili ko. Ang galing. Anong pinaka hindi mo makalimutan na struggle na nangyari sa buhay mo? Dumating sa worst of time na tawag nito, na wala nung bago ako umano sa government, wala talaga ako financial support. Kumbaga doon ko na pag-decide na kasi binibigay sa akin na mama ko is konti. At saka bukod sa mama ko, binibigyan din ako sa mga tita ko din. Ano bang trabaho ng nanay mo? Housewife lang po. Ay, yung tatay mo? Deads na po eh. So Opo. yung mother mo Opo. Since birth. Opo.
Anong source of income ninyo nun? Oo. Paano kayo natataguyod ng tatlong Di magkakapatid? ba housewife yung mother mo? Tawag nito Kapatid mo? Opo, parakit-rakit lang po yung nanay ko. Anong racket? Anong mga ginagawa? Nagbebenta ng yung paninda, yung mga damit online During pandemic yan, nagbebenta siya or matagal na rin siya talaga Hindi. nagbebenta? During pandemic kasi yun ang pinag-extra ang income niya. Tapos dumating sa time na ano siya dati, yung may trabaho yun dati sa yung mananay. Yun So, sideline opo, din. So, sideline. Kumbaga yun nakakaraos din. Magkano kaya sa tingin mo ang kinikita ng mother mo na kasi sideline lang. Napagkakasya. Ilan kayo magkakapatid? Tatlo. Opo. Sa tatlo. Yung nag-aaral pa yung mga kapatid mo? Yung mga kapatid ko is graduate na rin by ibang industry. Bali, dalawa graduate na or Opo, ikaw na lang graduate. talaga yung Opo, nag-aaral opo. ngayon? Kumbaga ako din nagsustain sa sarili ko. Until now, ikaw pa rin nagsusustain sa Opo. sarili mo. Pero ngayon, nag-work ka pa rin sa government? doon ka pa rin? Hindi kasi ang ko sa nag-ano po ako sa company. Kumbaga video editing na po ako. Yun yung doon ka nag-focus. naging Ano, forte sideline niya lang na to? ngayon. Sideline. Sideline. Kumbaga may mga kumpanya kasi na may organization na sa mga PWD Oo, kasi tama. na Totoo. kumbaga binibigyan nila na support Program Opo, para sa mga PWD. Opo. Para ma-support ng trabaho sa mga yun. Ang galing. Sa pagiging PWD mo, nakaranas ka ba ng pambubuli sa'yo? Opo, since elementary marami. Pero minsan nga dumating sa point na nagsusuntukan na kami. Uy. As in, kumbaga hindi ka na nakapagpigil. Opo. Ano ka rin? Opo. Buti lumalaban ka din, hindi mo hinahayaan na Pero tapakan opo. ka. Kasi ang ko lang kasi doon. Iniiwasan ko naman pero hindi kasi dati yung teacher ko pag tumitingin siya safe na ako eh. Oo. Pero pag Ikaw na lang. opo, ako na lang umiiwas talaga ako. Pero nangyari na yung isang beses suntukan elementary. Siyempre mabatang isip po eh. Totoo. Opo. Pero itong time na nagtatrabaho ka na sa government, never ka bang naka-experience ng pambubuli? O sa May mga naririnig ka ba na ganito yung mga sinasabi sa'yo? Meron naman minsan kasi na merong tawag dito, yung pananalita ko daw merong kasi meron na akong sa mga hindi nakakalam, meron pa akong cerebral palsy na sakit. Bilang isang PWD, pinipilit kong maging normal kahit may kapansanan ako. Pero ngayon may tinitake kang medicine or Opo, meron naman. ano to? As in lifetime na medicine or For the meantime lang. Lifetime na po, pero depende kung ilan duration Oo. ng taon. Kumbaga, pag natapos mo yung isang taon, magre-renew ka din po. Buti ngayon, hindi ka na natitrigger or every time na ganito, ganyan, or baka kapag sobrang pagod ka. Ay, hindi naman po kasi inaano ko sarili ko, time management talaga. Binabalance mo Opo. rin talaga. At saka pag stress ako, dinadaan ko lang sa labas. Kumbaga, paano dinadaan sa labas? nakikisama ako sa mga normal na tao. Mga kaibigan. Opo. So may mga tropa-tropa ka rin. Opo. Yun. Para yun na yung maging stress reliever mo, no? Yes, Every ma'am. time na nakakaramdam ka ng pagod, ng Opo. stress. Yun, doon ko dinadaan yung sarili ko sa pagiging ganun. Sa ngayon, bukod sa pag-aaral mo tsaka sa trabaho mo na sideline mo ngayon, ano pa yung iba mong kinaabalahan? Mga kunyari, computer game. Ayun, like sinabi mo, dati kasi nag-games dati. Isa akong content creator. Anong mga kino-content mo? Dati kasi nag-stream ako yung sa gaming. So Opo. okay, streamer ka. Okay, streamer. Na anong game May- yan? Valorant, mga ganyan. Hindi, Call of Duty. Call of Duty. Opo. Mobile ba siya or computer? Computer di ba? Opo. Pero merong mobile. Oo, may Opo. mobile din. Kaya
ang inaano ko kasi, ang dami naman nanonood. Wala namang ano eh. Kumbaga, ang daming nakikisabayan sa akin na mga streamer. Totoo. Kaya, way back 2024, sabihin ko na sa inyo, may sinalayan kasi akong gaming community. Kumbaga, doon nagbobo lahat ng mga Streamer. Opo. Okay. Kaya may character ako that time. Wow. At least na bibigyan ka ng chance nila na makasama, Totoo. di ba? Kahit Hindi sila namimili. Totoo. No? Kumbaga priority ka pa rin kahit paano. Mas nakaka-boost kasi ng confidence yung mga ganun eh, na parang yung ibang tao, kahit sabihin na natin na PWD ka, tapos sila normal, binibigyan ka nila ng, alam mo, lakas ng loob na ipakita mo sa kanila na magaling ka, Yes, ma'am. na kahit ganito yung karanasan mo. Kumbaga, lumalaban ako ng patas. Tama. Opo. Totoo. So ngayon, kamusta ka ngayon? Okay naman po. Sa ngayon is lumalaban and sana maging sustainable Wow. yung kalagayan at saka yung life change. Like, At saka pasalamatan din natin ating gobyerno na binibigyan ng chance sa mga PWD na makapagtrabaho, di ba? Kasi isa rin yan sa dahilan kapag hindi sila natatanggap, masakit sa pakiramdam, Totoo no? yan. No? Totoo. Kahit ngayon may mga problema dinadaanan yung gobyerno, 'di ba? Sa mga pondo-pondo ng kaban-bayan, 'di ba? Dapat yung mga ponto, ibibigyan ng pagkakataon yung mga Totoo. PWD. Diba? Dapat kasi yung mga nangangailangan yun na lang yung binibigyan, hindi yung sila yung nakikinabang. Tama. Opo. 'Di ba? So, yun. Nakakalungkot yung mga pangyayari ngayon. Pero, ayun, especially sa inyong mga PWD, nakakatuwa na malaman na may mga programa pala na inilalaan din sa inyo para maibigay nyo din, ma-showcase nyo din yung kagalingan ninyo. Siyempre, para maipakita nyo din na kahit PWD kami, kaya namin gawin kung ano rin yung kaya nyong gawin. Kayang lumaban ng patas. Kaya anong Totoo. mensahe mo sa mga PWD na nanonood sa atin, sa Facebook, nakikinig sa radyo? Sa mga PWD na kagaya ko, huwag kayong mawala ng pag-asa o tiwala. Pag may opportunity na lumalapit sa inyo, i-take advantage nyo sila. Kasi yun yung magdadala sa inyo sa ikakaangat nyo. Kumbaga may stages na may pagdadaanan kayo sa buhay, pero wag nyong baliwalain na ituring nyo sarili nyo as normal na tao na lumalaban ng patas. Tama. Tsaka huwag kayong mahiya. Diba? Huwag kayong panghinaan ng loob. Dapat makapal yung mukha. Yan. Totoo naman, di ba? Totoo. So ngayon, wala kang girlfriend. Wala, pero Looking for. Wow. LF. May kausap ka ngayon, like, Um, meron kang nililigawan. Forma-formada lang. Forma. Baka gusto mo siyang i-shoutout. Para may kalala. Okay, Oo, baka forma lang gusto eh. mong i-shoutout Pero dyan. hindi ko i-drop name. Oo, okay lang naman. Sige, sige. Kamustahin mo siya? Ay po sa nakausap ko, andito na ako sa radyo ngayon. Tapos mamaya, hello po, nandyan na ako sa iyo ngayon. Wow. Nasa tabi na. Nandiyan ako sa puso mo ngayon. Ay, pwede shoutout ka Sige, pala shoutout. kay Jonalyn Di Guzman. Happy birthday sa'yo. Yun, Today yun. Yun pala yan eh. Opo. So salamat sa iyo, Emerson, sa pagbabahagi ng iyong storya, no? Totoo. Isang PWD na talaga namang hanga ng lahat. Totoo. Salamat. Nakakabilib yung story mo. Shoutout mo na rin nanay mo. Total, nandito ka na rin naman. Shoutout sa tita ko and nanay ko and tito ko, tita dyan sa Santa Mesa. Yung pangalan. Opo. Ha? Mga pangalan. Kilala. Kasi mamaya, sinong nanay? Tita. Anak ko ba Opo. yun? Opo. Norma Abidanyo, Mario Abidanyo, at saka Kuya August, shoutout sa inyo. Ate Mida, Kuya Nico, Ate Nikki, ang dami. At saka Wala. sa Cortez family dyan sa Santa Mesa, shoutout sa inyo. Okay. Wow. So maraming salamat sa iyo, Emerson, sa pagbabahagi ng iyong nakakabilib na storya. Isang PWD na hindi sumuko, nakapagtrabaho, at ngayon ay content creator pa. Opo. Totoo. Salamat. Opo. And congratulations sa'yo, Emerson. Thank you, TJ. At syempre sa mga ibang panggari natin na may kwento, pwede rin kayong tumawa kasi ito, Yes. live natin nakausap, partner eh. Totoo. Invite mo sila para sa ating Yan, mga programa. bangga. Para po sa ating Believable Stories, meron po tayong
Meron tayong live guest kasi every Monday and then Thursday, di ba? So, Mm. pwede kayong tumawag Tuesday, Wednesday, and Friday pangga para po sa ating Believable Stories. Ayan, meron naman po tayong Globe, meron tayong TM, at syempre, meron din tayong Messenger. So, mag-chat lang po kayo. If ever po meron kayong nakakabilib na istorya, wag na po kayo mag-atubili, mag-message lang po kayo, entertainin po namin kayo, at syempre, pwede po namin kayong tawagan. Sa Para ating po i-share sa nila. ating Facebook page, huwag niyong kalimutan. Yes, ating Facebook page, Energy FM 106.7. Pwede po kayong mag-chat po sa amin. Ayun. So, ayan, maraming salamat DJ Nix at kay Yeah, Emerson. maraming salamat, DJ At Jumbo. bukas po antabayan ninyo dahil meron tayong mga kasamang ano naman nakakabilib na istorya. Yes. Hatid sa atin yan ng MX3, dito ko believe. Believable. Bukas yan sa ating Believable Stories at mga kasama si Gandang Kara, partner. Perfect. So alright, maraming salamat at mamaya magbabalik kami DJ Nix sa mga pabati natin. Huwag kayong aalis, manatiling nakatutok pa rin dito sa programang Believable Stories. Dito lang yan sa same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag sabing radyo. Sabihin mo.